Ang tema sa karon nga seasonal meeting o ang the impact of Christian testimony. Matthew 5:13. Importante gyud kaayo ang atong Kristohanon nga testimonyo ngadto sa kalibutan. Matthew 5:13 ingon diha, you are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. Gisimbolo, gigamit ni Kristo ang pulong nga asin. Kamo mawang asin sa kalibutan. Og gi-mention ni Jesus diha sa bersikulo 13, pagkahuman gyud sa gisundan ana nga mga pulong katong the beatitudes, di ba? Bulahan ang pure in heart, bulahan ang katong nag-mourn, mga bulahan, di ba? Nagsunod-sunod na bulahan kamo nga gilutos tungod sa inyong pagkamatarong kay ang ganti tuwa sa langit. Unya nisunod ning 13 ningon dayon siya, kamo ang mga asin. Sunaay kalambigitan gyud pag ingon ni Jesus diri gamit og simbolo, duha na ka simbolo na diha, asin og suga. Dako kay na siya kalambigitan nga gigamit ni Jesus nga simbolo nga maghatag ka nato og kamatuoran mahitungod sa atong Kristohanon nga testimonyo. Una, unsa ang asin? Ingon si Jesus, kamo ang asin sa kalibutan. Kinsay iyahang giingnan? Ang iyahang mga followers, ang iyahang mga sumusunod, mga Kristohanon ni. Sermon on the Mount man ni. Kanang Sermon on the Mount, mao kina ang summary sa teaching ni Jesus Christ. Na diha ang iyang pagtulunan about prayer, about pagbalos, about paghigugma sa imong kaaway. Mao nang dako kay ginig kalambigitan kining ingon siya nga kamo ang mga asin sa kalibutan. Dako kay kalambigitan ang simbolo nga asin mahitungod sa atong responsibilidad ngadto sa kalibutan. Sama sa responsibilidad sa asin. Mo nang tan-aw nato karon taknaa unsa gyud ning mga kinayahan sa asin, mga iyang mga characteristics, unsay function niini. Tan-aw nato ang una. Ang asin, it penetrates. Ang pasabutan ng penetrates kanang mo tuhop siya, mo sakop siya. Tanawan ng Jollibee humul gina maayo mo tuhop gyud dito ang para ang lasa gyud kaayo ng manok pagprito na. Mo penetrate gyud sa ilawom gyud kaayo. Mo nang mo infiltrate siya or sa laktod nga pagkasulti, mo impluwensya siya kay lukupon gyud niya. Ang sabaw tabang kayo, hulugan nimo kasin, mulukop tanan. Kapag tilaw nimo bisag asa diha parte sa sabaw, mahalasahan na nimo ang kaparat, ang kalami. Mao na ang asin. Sa atong kinabuhi ang Kristohanon, kita gidesign gid sa Ginoo nga mo influensya. Mo influensya gid ka sa Facebook, kung daghang kag followers, sa ato padaghang kag na influensyahan. Unsang klase ni nga influensya? Kay na ma-influensya nga gitawag nato pagtusnob nimo, pagtagak nimo sa sabaw, di ito asin, hilo da ito. Patay ang moinom. So naay negative nga impluensya, naay positibo nga impluensya. Ang asin, positive siya nga impluensya. Dili siya makadaot. Mo nang kita gidesign gyud sa Ginoo nga mo impluensya. Positive nga impluensya ngadto gyud sa kalibutan. Positive nga impluensya but pasabot kung ibutang ka sa kalibutan, mulami gyud ang kalibutan. Mahimo siyang best community. Mahimong nindot yun ang grupo kung masagol ka diha. Sag-asa nga grupo, mabutang ka diha, Kristohanon ka, munindot gina ang kahimtang diha. Mao nang mo influensya positibo. Then asa mo influensya? Where to influence? Ingon diha, are the salt of the earth. Sa kalibutan. Wala nag-ingon diha nga kamo mahimong asin diha sa inyong iglesia. Wala. Mugawas gyud ka para mo influensya. Dili ka para diha, gidesign ka mo influensya sa katawhan para mulami ang ilahang kinabuhi, para munindot ang ilahang kinabuhi. Mo create gyud ka og impact ngadto sa kalibutan. Mao nang didto kita sa kalibutan, manggawas kita, dili tap diha lang sa iglesia. Kining ikatulo unsaon nga mahimong influensya? Unsa kita nga mahimong influence ngadto sa kalibutan by flavoring. Flavor maka lami gyud kapalami mo spread gyud ang flavor ngadto sa sudan no nga atong giluto.
Mo nang kita gyud muhatag madto ta sa kalibutan, makapalami gid ta sa katawhan. Bisag asa ta ibutang sa mga eskwelahan, sa imong tagitrabahoan, sa community, kung asa ka paingon. Magdala gid kag nindot kayo. Manindot gyud, ganahan gyud ang mga tao diha. Dili ka mahimong kadlukan, muingon nang uban, kiswanon unta, pero strict man kayo, isog man kayo. Mas maayo pa nagmo-absent na siya. Oh. Daghay di ganahan gyud. Mo nang kita gyud pang palami. Mahimo kitang flavor. Ug unsaon mahimo kitang flavor? Sundon ra gid naton ang teaching ni Jesus diha sa Sermon on the Mount. Subayon ra gid nato na unsay iyang gitudlo. Mao gid na ang pamaagi mo naghatag ni Jesus nga teaching nga mao ni ang Magna Carta prinsipyo sa usa ka Kristohanon. Giklaro gid na diha mao gid ni ang dapat nga kinaiya sa usa ka Kristohanon. So nadiha ang pagtudlo sa kasuko, nadiha ang pagtudlo sa paghatag, giving, nadiha ang pagtudlo sa bahandi, about worry, kabalaka, gitudlo na diha. Mo nang sa pagtudlo ni Jesus diha, mo paingon nga unsay mga gawi, how we act, how we react, and how we interact. How we act, love yun. Love niya, righteousness, pagkamatarong. How we react, kung kita sumbagon, kung kita sagpaon, ingon man si Jesus, ihatag ang pikas. Mao man ginang yang giingon. Sa ato pa way pagdumot, himo ang kagdautan, ang imong reaksyon, balos ka ug maayo. Mao na ang reaksyon gyud sa Kristohanon. Mo na ang gitudlo gyud diha para mahimo gitang asin ngadto sa kalibutan. Kay mo man na ang gitudlo ni Jesus nga kung kuhaon ng imong pulo ihatag ang imong kamasidintro. Kung palakon kag pila ka kilometro duha, himo ang upat lisod. Ang uban masuko gyud, makig-away gyud. How we interact unsa ta makighalubilo sa katawhan. Naa gyud ang pagpaubos, paghigugma, pagpasaylo, mo nang ingana ang Kristohanon. Mo na ang how we influence, unsaon mahimo tang influensya, subayan lang kinang pagtulunan ni Jesus na diha. And also not only by flavoring, makapalami ka, mahimo kang different. Lahi gyud. Mo tong imong kanato, lahi yung Kristohanon no kay sagpaon sa pikas, ihatag ang pikas mo magina. Di gina nimo na usbon nga pagtulunan. Kay mo gina ang sulti ni Jesus to be different. Lahi gyud ta ang atong reaksyon sa mga pagbiay-biay, pagdaog-daog, ing-ana man gyud. If you want to be salt, ing-ana gyud ang imuhang reaksyon. Kaya kung dili ka na, dili na kaasin. Dili ka apil sa gitawag nga you are the salt of the earth. Kaya di man ka different, dili man ka lahi nga kinaiya nga susama kang Kristo. Ang ato yung kinaiya, how we react, interact, and act, different yun kaysa kalibutan. Lahi gyud kay sa kalibutan. Kanang gipasabot nga separation, musiparita sa kalibutan. Wa magpasabot nga moadto ta sa bukid para di ta kasala, para di ta maapil silang kabuang. Dili. Isulod gyud noon ka diha sa mga bugoy, pero dili ka mo pareha sa ilaha. Mulahi ka, nya ikaw mo influensya. Mao na isulod noon ka diha sa kalibutan. Mao na ingon ni Jesus nga you are in the world but you are not in it. Parihag drum pero lain ang beating ba. Mao na gyud ang salt, different in the way we talk. Kay ingon diha sa Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt so that you may know how to answer everyone. Unsa ingon diha? Season with salt. Inasinan ang ato mga sinultian murag gitimplahan og asin. Sa ato pakinahanglan ang ato mga sinultian lami gyud. Bisag suko na kakaayo pero ang imong sinultian okay ra lami gyapon. Lahi gyud ta. Kaysa sinultian lang di kita pareha sa kalibutan. Di kita mag joke nga naay green. Oh, uso ra ba na? Daghan makristono ningana. Unya different usabta sa atong walk, sa paglakaw, sa atong pagkinabuhi. Magkinabuhi kita, naglakaw kita ning kalibutan nga naa gid ang pagpaubos, humbly, no? Righteous na kita sa tama, mustan unsay tama, unya nagaserve nga selfless, nagaserbisyo ta sa katawhan sa Ginoo nga walay sarili para gyud sa atong giserbisyuhan. And we give, kita maghatag nga generous gyud kayo manggihatagon. Mao na ang diferensya how we walk, and also different ta in how we love. Unsa ta mahigugma kay sa kalibutan ang gugma ngadto ra sa mga amigo, pero sa Kristohanon
nga asin sa kalibutan, mahigugma bisag kaaway. Lahi gyud ang Kristohanon, lahi gyud ang salt. Gimodel nato ang life ni Jesus Christ. Unsaon siya, kung siya hapakon, libakon, kansawan, no? Unsa iyang reaksyon? Pasaylua sila. Gawa sila masayod silang gibuhat. Bisag giduslak na, ingana gyud ang reaksyon sa usa ka asin. Kita gitawag nga mo impluwensya gyud kay kita mo comfort sa mga naas kaguol, naas kahadlok, mo encourage sa mga na-discourage, naga-help sa mga naas sa kabugaton, naga-pray sa mga naas balatian, naga-forgive sa atong nakasala kanato og naga-extend og mercy ngadto sa dili angayan, tagaan og mercy. Mao nang asin. Unya kanang asin, impluwensya gid niya bisag gamay ra kaayo, muparat gyud no. Matag usa kanato, magkinabuhi lang nga asin, isa ka patak sa asin, tako nag-impluwensya. Mao nang we are called to penetrate, to influence gyud ngadto sa kalibutan. And also, kita usab ikaduha nga function sa asin, it preserves. Ganiya, it penetrates karon mo preserve siya. Wala pay refrigerator para ang karne mudugay unsay gibuhat, ihumol sa asin. Mo nang ang bulad bisag 5 ka buwan di na panos kay puno na og asin. Kay ang asin mo preserve gina nga dili mabahaw, dili mapanos ang atong mga pagkaon. Mao po na ang Kristohanon. Ang Kristohanon siya gyud ang mo preserve nga dili mapanos, dili maguba, dili madaot ang kalibutan. The world is decaying. Unsa nga decay? Moral decay. Nagkapanos, nagkadaotan kalibutan. Makita man nimo, ikumpara sa una og karon layo na kayo. Nana karoy same-sex marriage. O muna kaniadto sa to pa nagkaguba, nagkadaot. Nagkadaot ang moralidad. Ang Kristohanon mo preserve ta nga di madaot ang kalibutan. Kung ipon ta sa community, makapapugong, ma-prevent, madipinsaan ba nga dili madaot, dili makapenetrate ang sala. Kay ato na daang gipugnan, napugnan na siya sa atong pagkinabuhi. Ang sala gyud maoy source sa decay. Mo na nga Pilipinas karon, sikat na gyud ng Pilipinas. Asa ni sikat? Sa korupsyon. Mo nang negative kaayo nga influence. Mga problema karon, bata pa, unsa ron ang mga balita na ay 9 years old, nabuntis na. Drugs, divorce, bisag asa, pagpangawat, korupsyon. Kung dili ta mo pugong ana, kung di ta mahimong asin, gitugutan nato nga maguba ang kalibutan. Pareho usab sa iglesia, kung di ta mo dipinsa sa mga pagtulunan, hinay-hinay makausab gyud ang iglesia. Makasulod gina mga false teaching, kung dili mo tindog against false teaching. Mo na ang asin mo preserve gina niya. Ang asin usab mo purify. Ganiha, dipinsa mo pugong siya. Karon kining purify, iba ka ng purifier, ang hugaw nga tubig nahimong limpyo, no? Kay niagi og purifier kay mawala natong mga hugaw. So ang Kristohanon mao ginitigkuha sa mga hugaw sa katilingban. Siya ang mag-purify. Sa una panahon, ang inighugas sa samad, asin ang gigamit, kaya ang asin makalimpyo na. Muna ganing uban na isamad maligog dagat kay maayo daw. Ang asin gyud disinfectant na according sa study sa una. Ang Kristohanon mo purify gina. Kita gyud ang tiguha sa mga sala diha sa katilingban. Naistorya ani nga nay usa ka spring, sana siya ka spring nga diha ang tinubdan sa Boracay Water District o kining Malibago. Naman ay kuan dito balon no dako kayo mo nay i-distribute dito. Na ay tigbantay diha, keeper of the spring. Siya gyud ang magbantay nga dili mahulugan og mga hugaw. Nya kung mahugaw pod siya ginetiglimpyo, tigbutang og chlorine, no? Tig-purify. Pero giputbol man ang caretaker, keeper sa spring, mao tong kato nga village, daghay na nga matay. Kay nahugaw naman to, nya dito man mo inom ang mga villager, mga tao sa barangay. Daghay na nga matay sakit og amoeba. Mao po na ang Kristohanon, dili ta mo dipinsa, dili ta mo purify, dili mo kuha og mga sala, maguba gyud ang kalibutan. Damay tanan, damay ato mga anak. Mao na ang asin, it preserves and it purifies, and also ikatulo, it promotes thirst. Sige kag kaog parat, labi na ng junk foods, mangita ikag coke, lami iinom og coke og bugnaw, makapauhaw siya. Mao po na ang Kristohanon, we are the salt of the earth,
Ingon si Jesus nga on the last greatest day of the feast, Jesus stood and said in a loud voice, "If anyone is thirsty, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the scripture has said, streams of living water will flow from within him." Siya ang tubig. Ingon siya, kinsa katong moinom kanako sa John 6:35, di na gid siya uhawon. Mo nang kita dapat mo create og kauhaw ngadto sa mga nangawala. Kita mulabas gyud, muipon gyud sa mga nangawala wa pa diha kang Kristo para uhawon sila kang Kristo, dili kay di noon sila ganahan nato o di sila kakita Kristo sa atong kinabuhi. Ang Kristohanon siya gyud ang maghatag og kauhaw nga uhawon gid sila. Uhawon sila kang Kristo, uhawon pud sila sa mga butang nga ihatag ni Kristo. Si Kristo maghatag og insya ako ang pan sa kinabuhi, ako ang kamatuoran, ako ang magbalantay, maayong magbalantay sa karnero. So naa ang proteksyon, naa ang provision, naa ang eternal life. I am the way, the truth, and the life. Samot kauhaw ang mga tao, ana. Gusto po ko mo avail, ana, sa mga gihatag ni Kristo. Pero kung wa sila kahibalo, di ta mo act as asin, dili gid sila uhawon. Labi na ang gihatag ni Kristo nga kumusunod ka kaniya, naa ang tinuod na kalipay, kalinaw, ug paghigugma. Mao nang ang atong pagkinabuhi ba? Nag-create ba tagkauhaw sa mga tao nga moingon sila giuhaw ko sa gugma, sa inyong kalinaw, sa inyong kalipay, sa inyong kalinaw. Gusto ko ni ana nga kinabuhi ingana ang Kristohanon. Makapromote siya og kauhaw labi na sa ihatag ni Kristo. Katapusan adto kita sa failure. No, last na ni the failure of the soul. Sa atong text diha kana gyung gibutangan og yelo, ingon diha, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men." Kung ang asin mawad-an sa iyahang kaparat, maunay danger. Daghay debate ana, mahitungod na nga verse, di man gina mahimo nga ang asin mawad ang kaparat, imposible daw. Pero ang wireless nga ang asin pwede mahimo siyang masagulan og laing mga chemicals nga mahimo siyang wa nay lami, di na kaganahan, di na siya magamit. Mahimo siyang worthless na, mahimo na siyang impure, kanaanay na mga nakasagol nga chemicals, mahimo na siyang useless. Mao nang ang failure sa salt. Mao ni ang usa ka hinungdan karong panahon na nga makita nimo nga hinay kaayo ang pag-uswag sa iglesia. Dili gid siya susama sa unang iglesia nga 3,000 isa ka adlaw, 3,000 dayon ang madala diha sa Ginoo. Paspas kay ilang pagtubo nga ang entero Roma center sa kalibutan nahimo gyung Kristohanon. Grabe ang ilahang growth no compare karon. Ibutang nato sa atong mga asata nga barangay. Kumusta pila ka porsyento diha ang membro sa imuhang iglesia? Kita nimo hinay gyud pila na takatuig. Isa ni ang hinungdan, hinay atong influensya. Unsay diferensya? Unsay failure diha? Tun kay wala ta gyud nagfunction as salt of the earth. Wa gid ta nahimong asin sa kalibutan. Napugnan kini, napugnan natong influensya. Ug unsa nga mga faktor sa kinabuhi nato nga napugnan ang atong influensya? Una gid ana kining indifference. Kana bitong way pagpakabana, kulang sa pagpakabana, walay concern, walay pagpakabana sa uban, bahala mo diha. Bahalag mga adto mog impierno kay wala siya pakialam. Wala siya kompasyon, no? Daghay Kristohanon nga wala gi pagpakabana, kawa may kahangawa ngadto sa mga nangawala. Way kahangawa sa kalibutan nga maguba. Way kahangawa sa kalibutan nga madaot. Mao nang wala siya pagpakabana. Ang hinungdan pod kay nalingaw sa kalibutan. Kalibutanong butang. Mao nang sila dili influensyado. Kaduha nganong indifference tungod kay wrong ilang understanding mahitungod sa kaluwasan nga para kanila tama na ang kaluwasan, di na ko mo adto sa kalibutan mo influensya. Mao nay pagtuo nga ang kaluwasan muralag fire insurance, di na ka maadto impierno. Nga ang katuyoan sa kaluwasan para ka mutubo, pagbutubo ka mahimo kang asin sa kalibutan. Mao nang dili mao nga pagsabot sa kaluwasan og sa pagtubo, sanctification. Nganong usabon man ang atong kinaiya? Nganong gibutang man ni Jesus ang Sermon on the Mount? Nganong gibutangan niya beatitudes para na sa kausaban sa atong kinaiya aron mahimo kitang mo influensya. So gidesign kita para diha.
Kung Kristohanon ka, naglinahi ra ka, di ka tinuod nga Kristohanon. Wala ka sa katuyuan, nganong giluwas ka, o nganong usabon ka sa Ginoo. Ngunang kung ang iglesia, susama ni ini, narata sa atong sulod sa iglesia, wa tamang lakaw, mo na ang kinaiyan nato. Wrong atong understanding mahitungod gyud sa kaluwasan. Munang iglesia, imbis nga distributor, nahimong budiga na lang, di na ginamahimong asin. Kung budiga lang, dili tig-distribute ngadto sa kalibutan. And also, isa nga nganong indifference, kanang dili, walay concern, tungod kay naapoy mga tao nga tapulan gyud og naapod sa kahadlok. Lazy kay dili gyud manangyaw, dili mo impluwensya kay naanad na sa iyahang comfort zone. Lingaw na sa diri ba no? Nganong madto maglisod man ko didto, i-persecute pa ko didto, lutuson pa ko didto, kanindot anay akong kahimtang. Munang dili mo impluwensya. Napoy kahadlok, hadlok og persecution. Munang niingon gid si Jesus diha sa verse 10 of 12, blessed are those who are persecuted. Bulahan gyud tong gi-persecute. Dako kayo ganti dito sa langit. Makita nato ang early church, no, ang unang church, the anti-church, the New Testament church, grabe ang persecution. Imong pamatyon, mas muisog pa noon. Namatay si James, nangisog mo noon sila kayo. Mao na ang Kristohanon. Ikaduha nga cause sa failure, nganong failure ta mahimong asin kay dili epektibo. Dili epektibo kay wala nag-function as preservative. Wala ta nag-preserve, wala ta nag-prevent sa corruption. Usahay nahimo pa noon tang appeal diha. Daghay makristohanon mag-drive way lisensya. Nya pag madakpan maingon og pastor ko. Ang uban pod bayre lang, bayre. O bayad. Ni-appeal ka sa krimen nga musuborno, illegal na. Imbes nga mo prevent ka pugnan, nahimo nag-encourage nung ka nga siya makasala pod kay nidawat pod. O na no, udi ta noon preservative. Naga-involve ka sa mga butang nga makapakasala noon sa kalibutan. We are not salt, nga na. Nagbaliga ka karon og mga ilimnon nga isog kaayo. Imbis i-prevent na kasagaran gyud sa krimen, disgrasya, tungod na hubog. Kung katong imong gibaligyahan mo ay nakadisgrasya, appeal ka dito sa krimen. Imbis nga mo prevent, mo pugong mahimo na nuntang appeal diha. We are not salt, dili ta asin niya na. Appeal ta sa krimen. Accessories ka sa crime. Bisag sa church, wa ta nakapugong sa pagsulod sa mga di maayong teachings. Unsay nahitabo, nag-away, nagbikil, moabot na sa barangay usahay, moabot na sa kaso-kaso. Unsay ikasulti sa katilingban, away-away na sila o. Wala na atong pagkaasin, hilis na, guba na, tungod kay wala na pugngan, wala na prevent. Dili kita nahimong preservatives, di na ta effective. Malus na atong integrity, labi na sa pag-away-away, labi na karon sa Facebook, mga pastor, makabasa man ang tanan diha, nag-isog kay mo, ala, no? Murant diha sa Facebook, murag manungo ba? Nya, tanaw sa imo ha, Kristohanon ka, o leader ka, o pastor ka. Ang mga tao diha kakita tanan, imong mga friends of friends. Guba, testimonyo. Kung sangyawan nimo sila, mutuo pa baka na sa imo ha. Kumuadto ka sa ilang lugar, manangyaw, dili na. Guba naman na imong integridad. Mao na diha, atong effectiveness naguba. Kay di ta usahay kay balo no, mo pugong sa mga dautan. Wala po ta nag-function as purifier. Wa ta naghimo og mga lakang nga mupugong. Karon na ay mga bill, pero kung ang uban sa to murag way pakabana gid na. Nay bill nga ipasa nga mulid sa pagtugot sa same-sex marriage sa Pilipinas. Naana na sa Kongreso. Nang uban wa kay balo. Dili importante sa ilaha. Kung di ta mo appeal gud na nga mga papugong niya na murag katugot ta sa niya na nga mga balaod nga musulod. Wala ta mo engage sa mga pag-educate sa mga bata, pag-teach sa mga young people kanang nasa gawas nga dili mahimong ma-appeal sa drugs. Wa ta naghimo niya na we are not ministering the children, we are not purifier. Wala ta naghimog mga butang nga makuha kini mga sala sa katilingban. Mao na ineffectiveness. And lastly, kini nga failure, indistinguishable. Kanang indistinguishable, kanang di nabitaw ka kasuta kung unsa gina siya. Ako bitaw, sige po ko mabiktima na, magluto ko. Abi na kog asin, sukar di ay. Ang natimpla ba, sukar. Parihara man gud ron nga sukar o asin. Kanang refined bitaw, nga asin, parihara.
Di ka kakita og diferensya. Mao pud na sa mga Kristiyanon karong panahon na indistinguishable. Di ka makasuta kung asin ba na og asukar. Kay pare-pareha ra magdagway. Pare-pareha halos na kita sa mga kalibutanong tao. Murag wala nay diferensya. Na-lose na ang qualities nga Christ-like, nga pareha kang Ginoong Hesukristo nga kinaiya. Bisag sa church, imbis nga ang church moadto sa kalibutan, ang kalibutan nisulod na karon sa church. Tanawa ra gud no sa atong kinabuhi sa church. The way ta mang damit, the way ta mo murag mapari-parihan na gid pud sa kalibutan, dili na masuta nato. Og ang hinungdan niini nganong indistinguishable tungod kay contaminated. Mo to ingon niha, ang asin mahimo gina siyang wa nay flavor kung masagulan og laing chemicals, di nakakaskuan unsang lasahan na. Masagulan na uban nga mga chemicals bitaw, matagakan nag unsa pa na nga mga di na nimo makuan imo nang iluwa, wa na gid na siya lami. Ilabay na siya, tamak-tamakan na lang na sa mga tao. Munang contamination sa ato kinabuhi nga Kristiyan nagamix mga prinsipyo and practices sa kalibutan ato usahay i-adapt mao nang dili na gid ta pure. Og moingon naman ang mga tao sa kalibutan pare-pareha ra man ta, mao ra man day gihapon contaminated. Dapat kita ang mo-contaminate sa kalibutan na bali na usahay ang kalibutan na nag-contaminate kanato. Contamination is reducing our righteousness. Kana bitong ang atong standard mao na pero mo binta tagamay para lang gyud mapahiluna ang kalibutan. So madouble na mao nang di na kita ma-identify. Papariha na kita sa ilaha. Mao nang contamination. Asa ni makita nato nga realidad karong panahona. Bisag sa atong sulod sa iglesia, makita nimo ang contamination. Influence, no? Ang influence. Kining atong music, wala nagingon ha nga daotan ka ng mga bagong kanta nga against ta sa praise and worship kay kita hymnals gyud. Pero makita nato nga nahimo kining source of conflict sa una. O, ang Matibaptismo isa man nga hinungdan praise and worship kay ang Matibaptist hymnal gina. Karon no, adjust na. Dili siya ingon nga daotan kundi tan-aw nato kay una i-consider nato asagi ka na nga mga songs. Di ba sa laing mga denomination na? Ikaduha, tan-awa pod ang mga writers. Ang mga writers, no? Concern ba ka sa mga writers sa song? Tanaw po ang mga writers sa hymnal. Grabe kay ang history sa ilahang niya, mga matured Christian gina ang mga nagsulatan ng hymnals. Unya i-consider po nimo importante kay ni ang theology sa song. Dili kay ta particular unsa dasig ba na o silent ba na. Ang importante tanawon ang lyric sa song, ang iyahang lyrics. Bantayan nato ang mga bagong songs karon. Naay mga songs nga nindot kaayo lami og tono pero wa gani gimensyon diya ang Ginoo. Bantayan na. Theology sa writer na. Mo nang naiuban kapaminaw ka na sa una nga di gid siya gustoan ng di man ko gustoan na pastor ka ng kantaha ka ng Come Holy Spirit, I need you. Dili man na kay Holy Spirit na naman na sa imong sulod nga ni imong imo nang giimbitar nga come. Remember the theology of the song. Kung tama ba ang iyahang theology? Tama ba ang iyang pagtulunan mo na importante? Kay makita nimo sa mga bagong songs, kargado og emosyon, no? Emotional. Kung ang writer ana, emosyon ang nagpasibaw, dili ang iyang theology, ang pagtulunan nagikan diya sa Bible, questionable na. So mao na atong bantayan sa songs karong mga panahona. Sa teaching, nganong pa nato na preserve isud na ning mga bagong teachings. Nya mag-away na ganito karon kay nanay mga Baptist nga mo speaking tongues na. Pwede ba mag-usab-usab ang pamaagi nato pero dapat di mausab ang pagtulunan. Ang teaching ang di dapat mausab. Muusab-usab man sa tong style, no? Pero ang pagtulunan ni dapat mausab. Unang makita nimo kung asa gikan ni sa atong exposure ngadto sa laing mga simbahan. Expose man ta sa laing simbahan. Nagaadto man ta didto nya usay sila atong imbitaron madala pod sa ilahang style, no? Ikaduha, nga contamination nga atong makita kining atong pag-engage sa society, sa mga organization sa kalibutan, sa mga activities, no, sa kalibutan, kanang mga secular nato nga mga activities. Careful ta, magbantay ta sa mga activities nga mo create og bad impression sa kalibutan nga ni kanato. Kanang di maayo nga impression nila ba
sa atoa. Bantay ta ana. Daghay mga activity sa church secular no nga murag panalangin pero dili maayong impresyon sa kalibutan nga ni kanato. Example, kapa. Daghay mo ingon nga ang kapa panalangin gid daw to. Panalangin gid daw to sa Ginoo. Kung panalangin pa to nganong nasiraman. Unya kinsa man karoy mga naalkansi. Other networking nga basta ang issue is kwarta, careful kita. Mo na ingon sa Bible nga avoid any appearance of evil. Di kayo evil, pero nay appearance gamay nya ma-question ng atong integridad as a Christian, ayaw na lang. Sa kapa, ma-question gyud. Daghang gyud moingon tagagawas. Kristohano man ni pero murag hangul mong gihapog kwarta. Kwarta gyud ang nasa unahuna kanunay. Mo nang mahimo na nuntang katawanan. Nya mahimong stumbling block, a laughing stock ngadto sa katawhan. I-accuse ta nga kuan kayo kwarta. Kini pong pag-engage na to sa gobyerno, labi na sa politics. Dili ta mahimong asin, mahimo nuntang kapandulan. Sa atong pagboto, pag-choose og leaders. Morning karon dili gyud wise ang voter sa mga Pinoy kay ngano nang daog ni nga nang daog kay baog kurakot na ngano kay kasagaran sa mga Pilipino ang basihan sa ilang pagboto ang kwarta gyud kinsay dagay ihatag mao gito ilang butuhan kinsay daghang kag utang loob didto gid kamo boto bisag sa church kung kinsa katong naay utang loob didto magig kamo pabor labi na mag-divide na ang church mag-away-away na nganong ni pabor siya dito kay daghan siya utang loob dito sa pikas mao'y basihan sa atong pagbuto paghimog desisyon nga unsa ingon sa Bible dili man mo ang basihan unsa atong pag-choose og leader daghan may qualification diya sa Bible kung mapariha bagi siya sa kinaiya ni Kristo di man siya gid pariha pero asay duol sa ilaha nga pariha kang Kristo mo ni atong butuhan nga bisag naatay utang loob diha bisag ato pa ng relatives ato pa ng karelasyon, friends pa nimo na, dili na basihan ang friendship. No? Kay kita ang buto, kay amigo na ko na, parinti miyana. Dili man na ang gingon sa Bible nga basihan sa atong pagpili. Kung mo na atong basihan, dili kita asin sa kalibutan. Mo nang careful ta sa pag-engage nato sa gobyerno. Sa atong pag-engage sa tabang sa gobyerno, be careful ta ni ana, labi na anang solicitation. Mo nang balik ta sa Bible, noong unsay isingon sa Bible. Nya balik ta sa New Testament Church. Gihimo ba nila ni kaniadto sa unang iglesia? Murason lagi usahay nga naman po'y gigamit sa Ginoo sa Bible nga mga dili Kristohanon para mahatagan ang mga desunon naa lagi. Pero ang ilang paghatag sila ang nagboluntaryo. Wala sila nagngayo dito o nagpakilimos. Gigamit sila sa Ginoo nga sila ang mo-offer, walay string attached. String attached meaning muhatag ko na ay balik, tagaan ta kabutuhan ko nimo. Hatag nga walay string attached. Mo nang Kristohanon nga kita nagsalig ra gyud sa Ginoo. Labi na kining ayuda. Unsay atong reaction ni ani? Mao gyapon, be careful. No? Nagpasabot nga daotan gyud na, pero be careful. Kung naay string attached sa imong pagdawat ni ana nakita sa uban imong political color kung kana pod nga ayuda imo unta nga mamakak ingna lang nga kuan ka kanang below 2,000 imong sildo kadawat kag ayuda pero dako gud imong sildo wala na unya ni nakadungog silingan nimo or mga kaubans ko lo nay pa zero unya ningon dito below 3,000 ang sildo guba imong testimony kasaligan pa ba ka sa mga tao nga nakahibalo sa imuha guba na, musangyaw ka sa iya ha, dili na siya mutuo. Kay, dili tinod imong gisulti. Dili ta effective. Kay, kita lagi na-contaminate na influensya sa kalibutan, na ipit. Mo nang stand, be careful, no? Dili man ingon dautan, pero be careful kung naay bad impression ang mga tao sa imuha. Ma-question na imong integrity, ma-question imong testimonyo as a Christian. Ayaw na lang. So muna, kita mo preserve yun o kita mo purify. We are salt. We are people who trust God's provision. Nisalig ra gid ta sa provision sa Ginoo. Wala ta nag-trust sa organization, wala ta nag-trust sa tao, wala ta nagsalig sa tao. Kita lang nisalig sa Ginoo, nahigugma sa Ginoo o dili nahigugma sa kwarta. Og makita nimo sa New Testament Church sa una, unsa man sila? Giunsa pag-provide sila sa Ginoo. Walay simbahan, walay building ang Intis Church sa una.
na sila sa mga balay-balay. Pero ang matag usa kanila, grabe ang ilang pag-share, mamaligya sa iyahang katigayunan, ibutang sa iglesia para matagbo ang mga pagkinahanglan. Walay simbahan, walay building, walay kwarta, pero giunsa nila ang tibuok ruma nadala. Tungod kay nakita nila ang milagro nga gihimo sa Ginoo sa ilang taliwala. Dili kakita ang mga tao, dili ma-impress ang mga tao kung dili nila makita sa iglesia nakita nagkinabuhi sa pagtuo, nakita nagkinabuhi nagsalig sa Ginoo. Kung makita nila ni Asinso atong simbahan kay tabang ni gobernador ni kuan, makaingon ba sila katingalahan? Dili sila kaingon na katingalahan, pero kung kita sa mga katawhan, nabisag kun sa kagamay ning iglesia, pero nakahimog daghang ministry, asa sa lagi ka na kahibulungan na. Kung ang mga tao gusto mo sulod diha, kay nakita nila ang mga tao diha puno sa pagtuo ug nagsalig ra gyud diha sa Ginoo. And people will see the miraculous working of God. Mo nang lisod na karon, di na gid makita ang miraculous working sa Holy Spirit tungod kay naanatay laing gisaligan. Unya kita contaminated na nga nalus na atong saltiness. Mo nang go back, let's go back. Matag himuon nato ikonsulta nato di sa Bible. Tan-aw ta sa New Testament Church, gi-practice ba ni nila? Gihimo ba ni nila? Mo ba ni ang kinabuhi nila? Ug makita nato sa Bible mga example nga nalus ilang saltiness, nalus ang ilahang nga silag, mura nalagasin nga di na parat tamak-tamak na lang. Samson, compromise, ingon ayaw pangasawa og lain nga dili parihan nimo, nga sawa gid siya. He lost his anointing. Sige nakapildi ang mga Philistines, nya siya mura nalag trapo, himong pineriso. Remember Lot, si Lot, gusto magid siya gayahay, gusto magid siya nindot na kinabuhi. Gipili niya ang lapad nga place. Si Abraham, ingon siya, kung mabilin ako gipili gyud ni kuan. Pinagi sa iyang feelings ug sa iyang eyes, bagid siya ni salig sa Ginoo sa iyang pagpili. Kung sa nahitabo, tuwa siya Sodom Gomora. Remember Lot's family and Lot's wife, influence sa kalibutan, nahimong asin noon. O kato gid siya klaro nahimong asin. Remember the Israelitas. Pamatya lagi ninyo na mga Canaanites, di ginila pamatyon kay magamit daw himong sulugoon. O sa nahitabo, nanaghan na pud noon, napildi na pud noon sila. Nya nadala sila sa ilahang sa mga practice sa mga Canaanites, kanang paghalad sa Asherah poles, kanang pagsayaw-sayaw, dancing, worship, diha nagikuha. Influensya sila, contaminated sila sa mga Canaanites. Mao kini ang dako nga hagit karong tagnaa nga we must live as salt aron kita mabalik no ang atong influence. Influence gyud ang gipangita karong panahon na. Ug mao kanay pinaka-effective nga way of evangelism karong panahon na. We have to influence others for Christ. Let us pray.